Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Nanay! Tatay! Tulong! Hindi ka na makakatakas kahit saan ka pa magpunta! Tanggapin mo ng magiging hapunan kita! Tulungan niyo ako! Ayoko pa mamatay! Ano yun? Bakit may sumisigaw ng tulong? Kakainin ako ng aswang! Aswang? Paano naman nagkaroon ng aswang dito sa amin? Takbulan! Makakabutan pa rin kita! Aswang nga? Putik! Etong sa'yo! Bawang! Ayan! Huwag ka nang sumigaw, bata! Walang makakarinig sa'yo! Ayoko! Ayoko! Bitiwan mo siya! Sino ka? Ito na naman kayo, mga nakikialam! Subukan mo lumapit at malalaman mo kung anong hinahanap mo. Anong... Hindi ka pa rin nadadala. Lalabak ka talaga, ha? San Telmo, silaban mo ang di makatao. Hindi pa ako tapos! Hindi pa! Wala na ba siya? Wala na. Pero sigurado kong hindi siya nag-iisa. Salamat po. Akala ko po mamamatay na ako. Dapat hindi ka na naglalakad ng mag-isa sa ganitong oras. Delikado, lalo pat babae ka. Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang sumulpot. Aswang Radio. Uy! Oh. Teka lang! May humahangos! May sumisigaw ng tulong! Hala, may aswang dito sa eksena, Pao! Ay, grabe boy. Wala pa tayong kilala sa kanila pero ramdam ko na agad ang kaba ha. Yung tipong nandun ka lang sa tabi tapos biglang may sisigaw ng kakainin ako! Ganong level. Tapos mapapatakbo ka rin. Ganon. Oo nga. Pero teka, itong si Kuya, narinig niya yung sigaw eh. Di gaya ng iba, hindi tumakbo palayo. Tumakbo papunta. Palakpakan naman dyan oh. Malakas ang loob. Mukhang hindi ordinaryong mamamayan to, no, boy? Kasi may dalang baston, tapos may sipol pa. Oo. Tapos may pasantel mo. Naku. Legit! Hindi to basta-basta. Feeling ko, Poy, albularyo ito. O kaya ay may alam sa kababalaghan? At yung si ate girl naman, hindi lang basta sigaw ang bitbit. May dala ring bawang. Grabe. Kaya saludo tayo dyan. Di porket natatakot, wala nang laban. Feeling ko talagang full force niya yung ibinato kay Manong Aswang. Gusto ko yung ganun eh. Kahit takot ka, Poy, alam mo yun, lumalaban ka pa rin. Minsan ganun yung pakiramdam natin, di ba? Yung natatakot tayo pero gusto pa rin nating lumaban. Pero yung aswang, Poy, ayaw magpaawat. Nakakaloka kahit sugatan na, bumabalik pa rin. Parang toxic. Grabe ka, Pao. Pero yung huling banat ni Kuya, hindi siya nag-iisa. Ay, talaga naman. Medyo kinilabutan ako doon ha. Parang sinasabing may mas malaki pang panganib sa paligid. Well, posible nga naman di ba? Na yung mga aswang talagang nagtatago lang sa paligid natin. Exactly. Yung akala mong tapos na, hindi pa pala. Ganyan din sa totoong buhay, di ba, mga kaaswang radio? Pag may problema kang hinarap, minsan hindi yun ang huli. Pero at least, alam mong kaya mo na dahil may lakas ka na at natuto ka na sa mga karanasan mo, di ba? Tama. At minsan may darating rin na tutulong sa'yo. Gaya ni Kuya sa eksena. Hindi mo man siya kilala pero nariyan siya. Kumbaga sa buhay, minsan strangers pa yung unang sasalo sa'yo. Kaya reminder lang sa lahat, huwag nang maglalakad mag-isa sa madilim. Kasi hindi porket tahimik ang gabi, safe na, boy.
magdala ng bawang o kung wala man, lakas ng loob. At syempre, Ano, Pao? faith kay Lord. Yes naman! At kung may katulad ni Kuya sa tabi-tabi, pa-shoutout naman dyan. Ipaglaban mo kami! Pero ako po ay may katanungan lang sa ating mga listeners ha. Bago tayo magsimulang basahin itong sulat na ipinadala sa atin. Mga ka-AR, kwento naman po kayo sa comment section kung anong natutunan nyo sa last upload natin dito sa Aswang Radio. Gusto kong magbasa ng comments at baka may matutunan din ako sa inyo, di ba? Maganda nga yan. Or kung hindi man aral, ano yung eksena na tumatak sa inyo? Or hindi nyo talaga makalimutan? Unforgettable. Pagbigyan nyo naman kami ni Paula at malay nyo, bigla kaming mag-reply sa inyo. Ay, ako magre-reply. Yes, magre-reply talaga ako, Poy, pag may time. Pero yun na nga, basahin na natin to, Poy. At nang malaman na natin lahat kung tungkol saan ba ang storya natin to. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw po, Paula and Popoy. Magandang araw din, listeners. O kung anumang oras kayo nakikinig dito sa channel natin. Mahirap mamili kung saan ako magpapadala ng story ko kasi nakikinig talaga ako sa lahat. Pero sa huli, dito na lang ako nagpadala. Dahil ito ang pinakabago. Isa pa, nagugustuhan ko rin ang konting entertainment na ibinibigay sa atin ng mga DJ. Hindi ko alam pero may kakaibang timpla po talaga rito sa channel na to. Kaya hatak na hatak ako. Oo nga po pala, hayaan niyo pong gamitin ko ang pangalang Elias. Gusto kong itago ang tunay kong pagkakakilanlan. May ibang hindi ko na pinalitan ng pangalan kasi sabihin na po nating deserve naman nilang makilala kung sino talaga sila. Ang iba po, sadyang pinalitan ko bilang proteksyon at hindi nyo pa rin kami makilala. Nangyari po ito, higit 5 taon na rin ang nakakalipas. Edad 30 na po ako noon. Namulat po ako sa isang pamilya kung saan araw-araw napapanood ko ang lolo at tatay kong manggamot ng iba't ibang taong may karamdaman. Ang tawag po natin sa kanila ay manggagamot o albularyo. Kalaunan po natutunan ko na rin po kung paano manggamot, kaya naipasa rin nila sa akin ang kaalaman nila. Mula po noon, hangad ko na po talagang makatulong sa iba. Parang ibang klaseng ginawa po kasi sa dibdib ang nararamdaman ko kapag nakagagamot ako ng tao. Pagkatapos ay gagaling. Simple lang naman po ang gusto ko, ang maging instrumento ng iba. Pero hindi ko akalain ang kagustuhan kong maging magaling na albularyo ang siyang magpapahamak sa akin. Nagsimula ang dilubyo nang makilala ko si Pina. Isang tindera ng bawang na iniligtas ko mula sa isang aswang. Feeling ko talaga noon isa akong superhero na nagligtas ng nangangailangan. Kaso biglang umulan at ang sabi ni Pina, malayo pa raw ang uuwian niya. Kaya naman napilitan akong patuloyin muna siya sa munti kong kubo. Hindi ko akalaing doon pala magsisimulang magganda leche-leche. Hindi lang ang trabaho ko, kundi ang buong buhay ko. Dahil si Pina, lapitin ng aswang. Dahil sa isang katotohanang labis kong ikinagimbal at hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa aking isipan. Naku, uulan pa yata. Paano kaya ako makakauwi nito? Ang layo-layo pa naman ang bahay ng tiyo rito. Paano ka ba napadpad dito? Tsaka ang dami mo naman yatang dala. Mga paninda ko to. Inabot na ako ng gabi sa paglalako eh. Ano ba yung laman ng sako mo? Mga bawang. Oh? Mga bawang lang pala eh. Bakit parang hiyang-hiya ka naman dyan? May mga rin, panloob namin mga babae. Bra, tsaka... Oo. Oo, naiintindihan ko na. Taga saan ka ba? Paano ka nga nakarating dito at inabot ka ng gabi? Tuloy ay hinabol ka ng aswang na yon. Taga kabilang bayan pa ako eh.
Pupuntahan ko sana ang tiyuhin ko, saka naglako na rin ako sa mga nakikita kong tao sa daan. Ang kaso, parang naligaw naman yata ako sa daan. Bata pa kasi ako nung huling punta ko doon. Anong barangay ba? Baka may turo ko sa iyo ang daan. O kaya, sasamahan na lang kita kung malapit lang naman. Sa ano? Anak ng pusa! Sabi ko na nga ba uulan eh. Ay, malas. O babasa pa. Halika muna sa bahay. Saglit na takbo lang. Hindi pwedeng mabasa ang mga bra ko. Naku, bago mga to. Akin na nga yan. Ako na magdadala. Mukhang hirap na hirap ka dyan eh. Hindi ko na po siya hinintay na sumagot at basta na lang kinuha ang dala niyang sako. Muntik ko pang maibaba yun sa putikan dahil hindi pala biro ang bigat. Putik. Sigurado ka bang bawang at bralang ang laman nito? Walang katawan ng tao. Grabe, ang bigat eh. Anong katawan ng tao? Wala no? Kilo-kilong bawang lang ang laman niyan at ilang pares ng brat panty. Diyos ko. Buti nakakaya mong buhatin to. Ang lakas mo naman. Nagrereklamo ka ba? Amin na nga, ako na lang ulit na magbubuhat. Hindi na. Bilisan mo na lang tumakbo. Basang-basa na tayo. Oo na, eto na. Pasensya ka na. Nakilapag na ako ng mga gamit ko dito sa mesa mo kasi kailangan kong tingnan kung mga nabasa eh. Ayos lang naman. Ito nga pala yung tuwalya tsaka damit ni nanay. Pasensya ka na rin at mukhang medyo maluwang ang mga yan sa'yo. May katabaan kasi ang nanay. Tapos ano rin, wala pala akong may papahiram na panloob. Ano ka ba? Meron naman ako rito. May isang pares na nabasa oh. Ito na lang ang gagamitin ko kaysa naman wala akong isuot ano. Ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayong magkasama at magkausap. Ngayon ko lang naalalang tanungin. Tina. Tina ang pangalan ko. Pina? Pinaglihi ka ba sa pinya? Siguro. Hindi ko rin alam eh. Ako naman si... Elias. Oo na. Maganda na ang pangalan mo. Panlalaking panlalaki.
Teka, paano mo nalaman? O ayan o, nakasulat sa diploma mo sa dingding. Ah, oo nga. Sige na, maligo ka na dyan sa banyo. Hayaan mo lang mapuno ang drum at patulo naman yan. Kumain ka na ba? Magluluto lang ako ng noodles para mainitan ng mga tiyan natin. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Sige Elias, kahit ano namang ihain mo ayos lang sa akin eh. Hindi naman para magreklamo pa ako at nakikisilong lang naman ako ano.
Naku! May bagyo ba? Hindi kasi ako nakakanood ng balita eh. Meron siguro. Hindi ko rin sigurado, wala akong TV. Hindi naman ako makapag-internet sa cellphone ko. Bukod sa mahina ang signal, nakalimutan ko ring makapag-load. Ikaw, wala ka bang cellphone? Meron, kaso outdated na. Napag-iiwanan. Anong taon na, nakadepindot pa rin ako, no? Ayos lang yan. At least may nagagamit ka pa rin. Papapalitan mo rin yan. Sana nga mapalitan na. Gusto ko rin magkaroon ng account eh. Tapos magkaroon ng friends sa ibang lugar. Gusto mo ba? Gagawa kita sa cellphone ko bukas kapag lumakas-lakas ang signal. Tatandaan mo lang ang numero mo at password. Para kapag may maganda ka na cellphone, may account ka na agad. Talaga? Igagawa mo ko? Oo nga, bukas. Kaya mabuti pa, pumasok ka na doon sa kwarto at magpahinga. Napalitan ko na ng bagong kobre kama yon, pati punda at kumot. Hihiga mo na lang. Sige Elias, maraming salamat talaga sa pagpapatuloy ha. Hindi ko na rin talaga alam kung saan pa ako pupunta kung di mo ko tinulungan kanina.
sigaw. Mula sa kwarto kung nasaan si Pina. Agad akong kumilos, hawak ang baston. Halos mawalan ng ulirat ang katawan ko sa kaba. Dahan-daan akong lumapit sa pinto ng kwarto. Bukas ito. Nanginginig ako. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko siya. Si Pina, nakahiga sa kama, nanlalaki ang mata, umiiyak. Nakasampa sa ibabaw niya ang isang nilalang. Itim ang balat, parang balat ng inaagnas na bangkay. May matatalas na kuko na nakabaon sa leeg ni Pina. Ang mga mata ng nilalang, pulang-pula, parang apoy na binuhay ng galit. Ang dila nito, mahaba, mabasa, pilit inaabot ang mukha ni Pina. Habang umiiwas siya, umiiyak, namimilipit. Elias! Tulungan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo siya! Parang nayanig ang nilalang sa sigaw ko. Napalingon ito. Doon ko nasilayan ng buo ang mukha niya. Hindi ito mukha ng tao. Parang pinagtagpi-tagping balat. May mga uod sa gilid ng bibig nito at ang hininga abot hanggang sa akin. Malamig, babaho, parang bumubulong ng kamatayan. Hindi ito lumaban. Bigla na lang itong lumundag. Tumalon palabas ng bintana ang halimaw. Walang ingay, maliban sa pagkasira ng kahoy at lagapak ng putik sa labas. Mabilis. Hindi ko na nasundan ang tingin. Sinundan ito ng katahimikan. Ngunit hindi ka panatagan, kundi isang uri ng katahimikang nagbabanta. Pina! Ayos ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Lumapit ako sa kanya. Nanginginig siya. Hawak pa rin ang liig na sinakal ng halimaw. Basang-basa ng pawis at luha ang mukha niya. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya parang nawalan ng kulay. Nandito na ako. Wala na siya. Hindi ka na niya masasaktan. Ni hindi siya tumugon. Umiling lang siya ng bahagya. Tumulo ang luha niya. Yumakap ako sa kanya, mahigpit. Doon ko lang naramdaman ang balat niya. Nanlalamig. Parang wala ng buhay. Maihahalin tulad na halos sa naninigas na patay. Humigpit ang hawak ko sa kanya. Ayaw ko siyang pakawalan. Pakiramdam ko'y isang maling pagbitaw lang ay mawawala na siya. Pero bago ko pa man muling magsalita, Bumalik siya, Elias! Bumalik siya! Agad akong napamura sa gulat. Bumitaw ako mula sa pagkakayakap sa kanya. Agad kong dinampot ulit ang baston. May dumaan na anino mula sa bintana. Isang kisap mata, sobrang bilis lang. At nawala rin ito agad sa dilim ng gabi. Pina, dito ka lang. Susubukan ko siyang hanapin at hulihin. Baka maggulo siya sa iba. Elias, sandali! tumakbo ako sa labas ng pinto. Basang-basa sa ulan. Pilit kong sinundan ang yabag ng halimaw, pero wala na. Ang paligid ay basang putik. May mga bakas ng paa, pero wala na ang nilalang. Bumalik ako agad sa kubo. Sa mga sandaling yon, walang mahalaga kundi si Pina. Nandito na ako. Tapos na. Wala na yung halimaw. Elias, muntik na akong kunin. Ang laki niya. Ang lamig ng hininga. Ang mata niya pula. Parang apoy. Ligtas ka na, Pina. Ligtas ka na. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang halimaw, babalik yon.
Dahil ang mga tulad niya, hindi basta sumusuko hanggat hindi nakapambibiktima. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hindi kaya same aswang yun sa humahabol kay Pina nung una? Hoy, Might be. Mukhang takam na takam ang aswang kay Pina, ah. masarap eh. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ramdam na ramdam ko talaga ang takot ni Pina. Halos ayaw niyang bumitaw sa akin. Kaso naalala ko namang nasugatan siya ng aswang sa leeg at kailangan ko yung gamutin. Kailangan natin linisin yung baon ng kuko niya sa leg mo. Baka malasod ka dyan kung hindi natin gagamutin. Elias, dito ka lang. Huwag mo akong iiwan, please. Baka bigla siyang bumalik eh. Hindi na yung babalik. Hindi niya alam kung gaano kadelikadong lugar tong pinasok niya. Bakit naman? Albularyo ko, Pina. Pati na rin ang tatay ko na malapit lang dito. Marami kaming alam na paraan kung paano mapapatay ang mga tulad nila. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ang mabuti pa, kung ayaw mong maiwan dito, sumama ka na lang sa akin sa labas nang mapanatag ang loob mo. Sige, sasama na lang ako sa'yo. Ayoko talaga maiwan dito sa loob. Kailangan ko pang maglinis pagkatapos. Nag-iwan ng mga bakas yung aswang na yun. Paputik tuloy ang sahig. Saan kaya dumaan ang isang yun at hindi ko man lang naramdaman? Naririnig ko pa lang siyang umaatungal sa labas. Tapos biglang nandito na sa loob ng bahay ko. Hindi ko rin alam. Basta nagising na lang ako may nakadagan sa akin. Pagmulat ko, sinakal niya na ako agad tapos dinilaan ako sa pisngi. Ang baho niya. Mabaho talaga ang mga aswang at iba-iba ang amoy nila. Mapulok, malansa, amoy patay. Yung iba mapanghi tulad ng mga sigbin. O siya, paupo ka muna dyan at ihahanda ko lang ang mga panlinis ko sa sugat. Elias, pwede bang linisan mo na lang gamit ang maligamgam na tubig? Ayoko kasi nagpapahid ng kung ano-anong gamot o langis sa katawan eh. Mabilis akong mairita at mangate. Ano? Pinaglagaan ng dahon ng bayabas ang ipanlilinis ko sa sugat mo. Ayos lang ba sa iyo? Pwede na rin yon kung yun lang. Hindi naman siguro ako mamamatay. Mabuti nilang talaga dumating ka kagad. Darating talaga ako agad. Yung sigaw mo kasi kanina parang aabot hanggang sa traffic ng EDSA. Nakuha mo pa talaga magbiro ng ganyan. Muntik na nga ako mamatay. Hindi ka mamamatay sa poder ko. Pero marami ka ng utang sa akin. 2 beses na kitang iniligtas sa aswang sa iisang gabi lang. May posibilidad kaya na iisang aswang lang din yun? Posible. Pero hindi rin. Sigurado akong yung unang aswang na humahabol sa'yo. Kung talagang nakaligtas man siya sa akin, malamang nanghihina pa rin yun hanggang ngayon. Kaya hindi makaka-atake agad ulit dahil sa San Telmo. Ang iniisip ko lang, bakit parang lapitin ka yata ng aswang? Oo nga eh. Alam mo bang hanggang sa panaginip ko, hinahabol ako hanggang sa pangungot ng mga tulad nila. Aswang lang siguro talaga ang mahuhulog sa mukha mong yan. Maiwan na nga muna kita dyan. Kukuha pa ako ng dahon ng bayabas sa labas. Elias, bilisan mo lang ha. Ayoko maghintay rito. Oo na. Dito lang naman ako
Santa Maria, Ina ng Diyos! Ano nangyayari dito? Nay, Elias! Nag-asawa ka na mo lang hindi man lang nagsasabi sa amin? Nay, hindi ho. Grabe naman kayo. Bert! Bert, ang anak mo! Naglilihim na sa atin! Magandang umaga ho sa inyo. Pero hindi po kami mag-asawa nitong anak ninyo, ha? Wala rin po kaming kahit anong relasyon. Eh kung gano'n, bakit ka nandito? Bakit kayo magkasama sa iisang kwarto? Anong nangyayari dito, Agnes? Abay, bakit ka sumisigaw? Oh, sino naman ito? Elias, nubya mo ba ito? Hindi nga ho. Ito kasing sinanay, basta-basta na lang pumapasok sa kwarto. Hindi man lang marunong kumatok. Mahirap ba yun? Ba't nagreklamo ka? Dati ko pa namang gawain yan. Eh di sa susunod ho, matuto na kayong kumatok. Tara na nga po rito sa labas. Pina, halika na. Sige, susunod na lang ako. Ililigpit ko ng tuhigaan. Sige, bilisan mo na lang dyan. Sino yun, anak? Saan ba galing ang babaeng yun? Huwag mo sabihing bayaran yun, ha? Sinanay, OA talaga kahit kailan. Sino nga yun? Kahit sino naman ay magugulat kapag nakita ka may kasamang babae sa isang kwarto. Wala ka pang pinapakilalang nobya sa amin. Niligtas ko siya kagabi. Eh di ba galing akong kabilang barangay at may ginamot akong hindi makalakad? Ginabi na ako. Bandang ibayo, narinig kong may sumisigaw. Nakita ko siyang hinahabol ng aswang. Aswang? Eh, wala naman nun dito, ha? Paano nagkaroon ng aswang dito sa atin? Yun nga rin ho ang pinagtataka ko. Eh di niligtas ko siya. Kaso biglang umulan at ang sabi niya, naliligaw pa yata siya dahil hindi niya matandaan ang daan papunta sa tiyuhin niya. Kaya pinatuloy ko muna siya rito sa kubo. Hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang basta at baka bumalik ang aswang. Tapos ang dami pa niyang daladala. Nakakaawa naman. Akala namin nagkasawa ka na nang hindi naman lang nagsasabi sa amin. Mahalaga na patunayan ko na hindi ka bakla. Hindi naman talaga ako bakla, tay. Biro lang naman. Pero alam niyo ho ba, may nakapasok ding aswang dito sa kubo ko. Ewan ko, pero parang si Pina yata talaga ang punteriya. Hindi ko sigurado kung iisang aswang ang humahabol sa kanya kagabi tsaka yung biglang pumasok sa bahay. Pero nakakapagtaka kung anong gusto ng mga yun sa kanya. May nakapasok na aswang dito sa kubo. Oho, hindi niyo po ba nakita yung bintana ko kanina nung pumasok kayo? May warak. Tumalon doon palabas yung aswang na makita ko eh. Higit na nakakahalina kasi ang dugo ng babae sa aswang. Eh mabuti na lang ay napaalis mo. Opo, tay. Nung hinabol ko sa labas, hindi ko na rin nakita. Ayun nga at may sakal si Pina sa leeg. Pero ginamot ko na rin agad kagabi kaysa naman malason siya. Mabuti. Aalis na rin ba siya ngayon? Magandang araw po sa inyo. Pasensya na po, hindi pa ako formal na nakapagpakilala. Ako nga po pala si Pina, taga-kabilang bayan po. Pasensya ka na rin sa naging reaksyon ko kanina, Ineng. Eh, talagang gulat na gulat ako. Ngayon ko lang kasi nakita may kasamang babaeng anak ko to. Abay, 30 na. Ni isang beses, hindi pa nagkakanobya. Talaga ho? Sa itsura niyang yan? Oo. Abay, kinakantsawan na nga siyang bakla ng mga kapitbahay. Baka nga bakla ka, Elias. Kaya ayaw mo magtabi tayo kagabi dahil allergic ka sa mga babae? Pinagsasasabi mo dyan. Hindi ako bakla. Ay, isali ka pa talaga sa pangasar nila tatay. May dala kaming ulam dito pang almusal, anak. Sasabayan ka sana namin mag-agahan. Sandali lang at maghahain lang ako, ha? Sige po, Nay. Tulungan ko na po kayo. Ikaw ba sigurado sa babaeng pinapasok mo rito sa bahay mo? Bakit, Tay? May problema ba? Wala naman, tinatanong lang kita. Abay, parang ang bilis mo kasi nagpapasok ng ibang tao rito. Tapos ay lapitin pa ng aswang. Ano sa tingin mong dahilan bukod sa babae siya? Hindi ko alam kung buntis siya eh. Pero parang hindi naman. Hindi naman maumbok ang tiyan niya. Bakit? Nakita tawakan mo na ba ang tiyan? Tay naman. Hindi ah. Ang ibig ko sabihin,
Hindi naman halata sa kanyang buntis siya. Uuwi na rin ba yan? Tumigil na ang ulan. Hindi ko po alam, Tay. Tara na rito, Bert! Elias! Na makakain na tayo! Matanong ko lang, Ineng ha. Taga saan ka nga? Sa San Antonio ho. Sa kabilang bayan nga. Paano ka naman napadpad dito sa amin? Hinahanap ko po kasi ang tiyuhin ko, kaso hindi ko na po matandaan ng daan eh. Naglakad na lang po kasi ako mula kanto at hindi na sumakay ng tricycle. Baka sakaling maalala ko ang daan. Kaso, 12 pa lang po ako nung huli pong punta ko ron eh. 18 taon na rin ho ang lumipas kaya naligaw po ako. Ginabi na ako sa daan tapos naramdaman ko may sumusunod po sa akin. Matalas po ang pangil kaya nalaman ko agad na aswang. Mabuti na lang po dumating po itong si Elias at tinulungan ako. Buti na nga lang talaga dahil kung hindi malamang bangkay ka na lang ngayon. Ano bang gagawin mo doon sa tiyuhin mo? Ang totoo po niyan, wala na rin po talaga akong balita sa kanya. Matanda na yun dahil siya yung panganay sa kanilang magkakapatid eh. Hindi ko po alam kung buhay pa ba siya dahil kung tama ho ang kwenta ko, nasa edad 70 plus na ho siya ngayon. Malay mo naman bukas malakas pa siya. Wala na rin po kasi talaga akong mapupuntahan eh. Mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi ko naman po ginustong ganito ang kalagayan ko. Hindi ko po ginusto na wala akong sariling pamilya, sariling bahay, kahit maliit lang. Pero yung sarili kong ina at ama, kinuha sa akin nang walang paalam. Ina, huwag mo nang pilitin ang sarili mo magkwento kung hindi mo kaya. Ayos lang naman dahil personal mong buhay yan. 15 taong gulang pa lang ako noon. Gabi na. Talagang pinipilit kong mauubos ang paninda ko kahit tapos na ang oras ng merienda. Naglalako ako ng banana Q. Pilit binabalanse yung tray sa ulo ko dahil kahit bata pa, kailangan ko na magbanat ng buto eh. Tuwang-tuwa pa nga ako nun kasi nakaubos ako ng paninda. Sabi ko sa sarili ko, makakabili na ako ng gatas para sa kapatid kong sanggol. Sanggol pa lang yon, ilang buwan pa lang. Ay Diyos ko, ano nangyari Tina? Pero pag uwi ko, puro abon na lang po. Wala na yung bahay namin. Wala na yung mga magulang ko. Wala na rin yung kapatid ko. Lahat sila. Natupok sa apoy. Amoy sunog na mga katawan. Amoy na sunog na bahay. Iyon po ang sumalubong sa akin. Hindi ba iimbestigahan yun ng mga pulis? Wala na pong nakialam. Sayang lang daw ang oras nila, walang kumilos. Ang sabi baka aksidente lang, naiwang buhay ang kandila at natumba sa waling dingding. Pero alam ko po sa sarili ko, hindi po yun aksidente. May gumawa po yun. Pero sino? Wala akong kapangyarihan para malaman. Wala akong boses para sa iba. Kasi bata lang naman ako noon at mahirap. Walang naniniwala sa salaysay ng batang gutom. Nakakalulos naman ang dinanas mo, anak. Akala ko po may matatakbuhan ako. May kuya pa kasi ako eh. Akala ko siyang magiging sandigan ko. Pero ilang linggo lang matapos ang libing, pinaalis niya na rin ako sa bahay nila. Hindi na raw kasi ako kasya doon. May sarili na siyang pamilya.
Ipinagbalot ako ng kanin at tuyong ulam tapos tinaalis. Saan naman po ako pupunta? Walang puso yung kuya mo. Sa simula po, sa mga bangketa ang tulugan ko. Karton, ganun. Kasama ko nun mga batang pulubo rin. Kung saan abutan ng antok, doon na ako. Sa ilalim ng tulay, sa gilid ng palengke, nakikitulog sa krito ng mga tindera. Hanggang sa makaipon po ako ng kaunti. Nakaupa ako ng kwarto, pero sobrang sikip, siksikan. 6 kami nagkakasya sa isang maliit na espasyo. Doon na ako naglako ng paninda, bawang at bra, kahit ano na lang, basta may kita. Pero nitong mga linggo, matumal. Umulan ng sunod-sunod, wala na akong pambayad, pinaalis na rin ako. Paano mo na kaya na mag-isa lang lahat ng mga iyon? Hindi ko rin po alam. Bawat araw, gising ako ng maaga, pero hindi dahil excited ako mabuhay, kundi dahil kailangan. Para mabuhay. Kasi kung hindi ako kikilos, sinong kikilos para sa akin? Wala naman akong maaasahan eh. Wala akong nanay na mag-aalaga sa akin kapag may lagnat ako. Wala akong tatay na hahaplos sa likod ko habang umiiyak ako. Kahit yakap, limot ko na po kung anong pakiramdam nun. Anak, may awa ang Diyos sa'yo. Nakikita ka niya. Matagal na po akong huminto sa paniniwala sa kanya. Hindi ko kailanman naranasan ang awa niya. Naiintindihan kita. Pero kung gusto mo, pwede kang hindi ka muna umalis dito. Hanggat hindi mo pa nahanap ang tiyuhin mo, dito ka muna. May lugar ka rito. Dito ka muna makituloy kay Elias. Salamat po. Salamat po, Nanay Agnes. Hindi ko alam kung paano ako babangon ulit eh. Pero ngayon may nakikinig sa akin, parang hindi na ako gaano mag-isa. Sa pagkakataong yon, parang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Awang-awa ako sa kalagayan ni Pina. Sa likod ng mapang-asar niyang personalidad, may ganun po pala siyang sakit na itinatago. Hindi ko po alam, pero parang likas na po yata sa pamilya ko ang maging maawain. Kaya naman tinanggap namin si Pina nang walang pag-aalinlangan. Nung araw na yon, may iilang nagpagamot sa akin at tinulungan niya naman ako. Pero sinabi kong hindi naman na kailangan. Kinabukasan, hinayaan ko siyang gawin niya ang trabaho niya. Pwede ka pa rin namang magtinda ng mga paninda mo, Pina. Para naman magkaroon ka ng sarili mong pera. Libre naman kitang patutuloyin dito gaya ng gusto ni nanay. Salamat talaga ha. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Wala pa tayong isang araw na magkakilala. Ang bait ng pamilya niyo sa akin. Huwag mo na yung intindihin. Kahit sino naman siguro maaawa rin sa sitwasyon mo. Kaya sige na, maglako ka na ng paninda mo. Basta bago dumilim, umuwi ka na. Baka may aswang ka na namang makasalubong dyan o sumunod sa'yo. Ano ba? Huwag ka nang matakot. Basta yung bilin ko, may malapit na talipa pa rito. Subukan mong ibenta sa mga tindera yung bawang mo sa mas mababang presyo para mabili. Sige Elias, aalis na muna ako ha. Babalik din ako bago mag-alas 6. Mag-iingat ka, Pina.
Diyan po. Tingnan nyo. Lumapit si tatay. Nakakunot ang noo. Lumuhod. Tinanggal ang natirang tuyong damo. Napaatras siya ng bahagya nang makita ang sinasabi ko. May daliri nga. Santa Maria! Diyos ko po! Bakit may ganyan sa likod ng bahay mo? Napaupo si nanay sa damuhan. Ako naman, mabilis na nilabas ang cellphone ko mula sa bulsa at sinimulan ng i-video ang gagawing paghuhukay ni tatay. Tay, kailangan nating i-record to. Baka tayo pang pagbintangan. Di natin alam kung sino ang naglibing niyan dito. Tumungo si tatay. Kumuha siya ng pala sa gilid ng bahay. Walang salita. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng bakal sa lupa at ang huni ng mga hayop sa paligid. 3 lang kaming nandun. Hindi pa man isang talampakan ang nahuhukay. Sumambulat na agad ang isang tila tela. Punit na polo. May bahid ng dugo. Pero tuyot na. Dahan-dahan sumilip ang ulo. May katandaang lalaki. Maputla. Halos kulay abuhin na. Nakadilat pa ang mata. Ang bibig, bahagyang nakanganga. Parang may huling sigaw na hindi nailabas. Nang tangkain ni tatay na hukayin pa, doon na nakita ang kabuuan ng katawan. Putol ang kaliwang braso. Walang laman ang dibdib. As in literal na butas. Wala kang makikitang atay, puso, bituka, wala. Para siyang inukang katawan. May mga sugat na parang kinayod gamit ang matulis na kutsilyo. Pero ang mas malala, ang balat sa tiyan ay tila nilaslas at binuklat. Parang sinadya. Diyos po! Diyos ko po! Ano to? Napapikit siya at halos sumuka sa damuhan. Ako, napaatras ng bahagya. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ng lahat. Iba yung pakiramdam. Hindi lang takot, may halong galit, pagkasuklam, at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Sino to, Tay? Kilala nyo ba to? Umiling si tatay. Patuloy lang siya sa paghuhukay. Nang mahukay ang buong katawan, natagpuan namin ang sako sa ilalim nito. Basang sako, kulay putik. Baka ginamit na pambalot o paniklop bago inilibing. Isinuksok lang sa ilalim para bang minadali. Hindi ayos ang gumawa nito. Tao ang gumawa nito sa kapwa-tao. O aswa. Tay, posibleng aswang, di ba? Wala nang laman loob. Parang tinubos o nilatakan. Kung aswang ito, hindi basta-basta. Marunong magtago. Alam ang likod ng bahay mo. Alam kung kailan walang tao at may lakas ng loob. Bakit sa atin pa? Bakit dito pa inilibing? Ang tahimik dito sa atin. Lumapit ako kay nanay at inalalayan siyang makatayo. Nanginginig pa rin siya. Ang rosaryo, hawak pa rin sa dibdib. Ako, hindi ko rin alam ang sagot. Pero ramdam kong hindi ito basta na lang nangyayari. Hindi isang aksidente. Tay, yung narinig ko habang naliligo, parang may naghuhukay. Akala ko aso lang na nangangalakal ng lupa. Pero baka ito na yun. At hindi mo sinabi agad. Akala ko po kung ano lang. Hindi ko inakalang baktay pala ang hinuhukay. Napahawak si tatay sa sintido. Nagsalita siya. Mababa ang boses. Hindi natin pwede hayaan ito. Kailangan nating i-report ito kay Kapitan. Pero tatakpan muna natin. Baka may ibang makakita. Kumalat agad ang balita at tayo pa mapagbintangan. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Okay, Pao. Hindi ako ready doon, ha? As in, legit,
Tumayong balahibo ko. Grabe. Ang bigat nun, boy. Ang creepy. Tapos, kanina nga, boy, hindi ako makahinga. Parang alam mo yung may malamig na hangin na dumaan dito sa bus. Hindi ko alam kung gusto ko pang ituloy itong kwento na to, Paula eh. Para akong naiihi sa takot. Huwag ka dyan iihi ah. Parang may nakatingin sa likod ko. Alam mo yun, hindi ako lumilingon. Kasi I hate this feeling pero gusto ko pa rin malaman yung kasunod, boy. Ganito pala yung kwento na hindi lang sa utak mo pumapasok, pati sa balat mo, ramdam mo eh. Naku! Ay, ang bigat sa dibdib. Pero ito pa ya, seryoso. Hindi ko i-off yung ilaw ko mamayang gabi kapag matutulog na ako. Seryoso yun. Kung may nakikinig nito sa madilim na kwarto, sorry na lang sa inyo ha. Good luck na lang mga day. Baka mamaya may nakasilip na pala sa bintana ninyo. May rosaryo ka dyan, boy. Hirap muna ako, please lang. Mukhang mapapadasal ako rito ng 10 beses habang nakikinig, boy.
nangyari, Elias? Bakit ka biglang sumigaw at lumabas? Nandito na naman yung aswang. Hindi ko alam kung saan ba siya o sila nagtatago rito. Pero kailangan kong malaman. Hindi pwedeng hayaan na lang silang malayang pagala-gala rito sa lugar namin. Walang puwang ang mga tulad nilang masasama sa mundong ito. Talaga ba? Anong talaga ba? Dapat lang naman talagang hindi malayang nakagagalaw ang mga tulad nila. Hindi naman talaga sila malaya eh. Kaya patago na lang silang gumagalaw. Patago? Patago mo bang maituturing na muntik ka nangang mapatay ng mga tulad nila? At ngayon lang, biniktima nila kahit alaga kong manok. Kasi hayop na lang ang tangi nilang pagpipilian kapag wala silang taong mabiktima. Yun lang naman ang dapat nilang kainin para payapa at hindi rin sila kailangang patayin, di ba? Eh hindi ko alam. Pulang-pula ang mga mata niya. Halatang galit na galit. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng kwarto ko? Hindi siya sumagot. Imbes, unti-unting itinaas ang isang kamay. May hawak siyang kutsilyo. Makinis, matulis. At ang hawakan nito, hindi kahoy, hindi bakal, kundi buto. Buto ng tao. Puting-puti, parang bagong liha at sinadyang pakinisin. Anong gusto mo? Hindi siya sumagot, pero ngumisi siya. Ngiting masama, ngiting puno ng puot, ngiting hindi ko malilimutan. Walang tutulong sa'yo, Elias. Lahat ng iniligtas mo. Kahit anong kabutihan ang ginawa mo sa kanila, hindi ka nila matutulungan. Walang ibang sasaklolo sa'yo ngayon. Noon ko lang siya nakilala sa liwanag. Yung lalaking kumagat sa manok ko. Yung aswang na nakita ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kubo. Walang bakas ng sapatos. Wala ring tunog. Parang multo. Pero ang bigat ng presensya niya, parang nasa harapan ko ang kamatayan mismo. Pina! Pina, gising! Pina! Walang sumagot. Napalingon ako sa kanya sa itaas. Walang tao. Nagtaka agad ako kung bakit wala siya roon. Kinapa ko agad ang baston sa gilid ng banig. Wala rin. Wala sa tabi ko ang pangunahin kong armas na ginagamit. Putik! Wala kang masasandalan ngayon. Wala kang baston. Wala kang Diyos. Wala ka rin Pina. Baka iniwan ka na at iniligtas ang sarili niya. Tumayo siya. Daan-daang lumapit. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang wala akong kawala. Inangat niya ang kutsilyo. Mabilis ang hininga ko. Tinakpan ko ng braso ang sarili ko habang umuurong papalayo. Hanggang sa madamo ko ang isang bagay sa likuran ko. Ang palaspas. Nakapatong yun sa tabi ng Santo Niño. Wala na akong maisip. Dinampot ko yun at inihagis ko sa kanya. Napaatras siya. Bahagyang nasunog ang balat ng mukha niya. Umusok. Nagkulubot. Pula ang gilid. Nasingot ko ang amoy ng sunog na laman. Nakakahilo. Hayop ka! Anong akala mo? Wala akong laban sa'yo? Sinamantala ko ang gulat niya. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos madapa sa bilis ng hakbang ko.
Sa sala ko bumagsak. Humihingal, nanginginig pero buhay at humihinga. Nasaan si Pina? Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Bukas ang pinto. May bakas ng yabag sa putik. Pakanan. Hindi ko alam kung yung aswang ba ang lumabas o si Pina. O pareho sila. Aswang Radio. Grabe boy, hindi ako makahinga. Sino ba yung aswang na yan? Anong galit meron siya at parang gusto niya talagang patayin ang ating bida? Naku, oh no! Teka lang, Pao. Ang creepy talaga nun. Yung gumising ka tapos may lalaki sa ulunan mo. Nako! May kutsilyo pang gawa sa buto. Ayoko na. Ayoko na din. Aswang Radio. Pinilit kong huminga. Kinuha ko ang isang kahoy na upuan at ipwenesto sa pinto para harangan. Pero bago ko maisara ng tuluyan, may narinig akong tawa. Mahabang halakhak mula sa labas. Sinimulan niyo to, Elias. Tatapusin ko gamit ang dugo ninyo't lahat. Hindi ko siya nakita, pero ramdam ko ang presensya niya sa bawat ihip ng hangin. Hindi lang ito basta aswang, iba siya. Bata pa sa itsura, pero ang lakas niya, hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam kung anong atraso ko sa'yo. Pero pag may ginawa ka kay Pina, hindi kita patatawarin. Hindi pa to tapos. Napaupo ako sa kawayang upuan. Pinilit kong ayusin ang sarili ko. Pinilit kong hindi manginig, pero hindi ko na makontrol ang kabog ng dibdib ko. Sumabay pa ang pagbagsak ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, ang hanapin si Pina o ang ipagpatuloy ang paghahanda sa sarili ko sa kung anumang gyerang posibleng dumating. Kung biniktima nila si Pina, kung kinuha siya ng aswang, hindi ko talaga sila mapapatawad. Elias, tulong! Napatayo ako. Sa labas nang galing ang sigaw na yon. Tinig ni Pina. Elias! Elias, tulungan mo ako! Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako palabas ng bahay, walang armas, walang baston. Ang tanging dala ko lang ay galit. Galit at takot. At sa ilalim ng malamig na ulan, ramdam kong nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Basang-basa ako sa ulan, pero hindi yon ang dahilan kung bakit nanginginig ako. Ang puso ko kumakabog sa kaba habang sinusundan ko ang tinig ni Pina. Mahina, umiiyak at nakakaawa. Pina! Nasaan ka? Gumuguhit ang kidlat sa langit, sa pagitan ng pagkislap ng liwanag, sa likod ng mga sagingan. May naaaninag akong mahina't kumikislap, isang lampara. Umakbang ako ng dahan-dahan. Doon ko siya nakita. Nakatali siya sa punong mangga. Basa ang buong katawan, nanginginig, luhaan. Hawak pa rin ang sako niyang may paninda. Parang hindi niya mabitiwan kahit sa ganitong sitwasyon. Pina! Anong ginawa nila sa'yo? Sinong gumawa nito? Elias, tulungan mo ako! Lumapit agad ako. Hinagod ko ang lubid, makapal at mahigpit. Pumulot ako ng isang matulis na bato sa lupa. Pinilit kong huwag manginig ang kamay. Saglit lang, Pina. Malapit na to. Makakaalis ka rin dito. Isang malakas na kaskas. Napigtas ang tali. Bumagsak siya sa lupa. Parang nanghina. Agad ko siyang inalalayan. Pero imbis na yakap o pasasalamat,
Napatigil ako. Para akong pinaso. Ang pawis ko dahil sa kaba at tubig ng ulan. Naghalo na sa balat kong nanlalamig. Pina? Tumayo siya. Hindi na siya katulad nung Pina na una kong nakilala. Nawala ang takot sa mga mata niya. Napalitan ng ngising hindi ko maipaliwanag. Mapanira at nakakainis. Nakakasuyang tingnan. Ay, Elias. Hindi ko naman akalaing ang dali mo lang palang utuin. Kayo ng pamilya mo. Anong ibig mo sabihin? May mga yabag sa likod. Mula sa kadiliman, lumitaw ang aswang na umatake sa akin. Bit-bit pa rin niya ang kutsilyo niya. Malamig ang titig na ibinibigay niya sa akin. Ang galing mo talaga, Pina. Magaling ka man lang, kapatid. Bitag to. Bitag lahat to, Pina. Oo, Elias. Hindi pa ba halata? Hindi ko na kailangan itago, diba? Tapos na ang palabas. Oras na para sa totoong kwento. Anong kwento? Anong kwento gusto niyong patunayan? Kami ang anak nila Ramon at Lourdes. Tapos, hindi ko sila kilala. Ako si Josefina. Si Gary ang kapatid kong buo, ang kuya ko. At ang mga pinatay niyong tinatawag ninyong masasamang nilalang, magulang namin yon. Natatandaan mo ba yung kinuwento ko sa inyo? Ha? Hindi. Hindi kayo. Mga kagaya mong pumatay sa kanila. Mga kagaya ng pamilya mong albularyo. Pinugutan, sinunog, at talagang pati mga kapatid naming sanggol. Hindi nila pinalagpas. Ano bang ginawa namin sa mga kagaya ninyo? Hindi ko alam to. Wala akong kinalaman. Pero albularyo ka. Isa ka sa kanila. Kahit hindi ikaw ang pumatay, kargo mo pa rin ang kasalanan. Kayong dalawa ng tatay mo. At alam mo ba? Ako ang nagbaon ng bangkay sa likod ng bahay mo. At tulad mo, albularyo rin ang isang yon. Gusto mo bang patulad sa kanya? Kahit ilang halamang gamot pang ibigay mo sa mga may sakit, hindi mabubura ang ginawa ng lahi mo. Bakit kailangang lahat kami madamay sa ginawa ng iba? Inosente kami. At sigurado kung hindi nila gagawin yon, kung wala namang ginagawang masama ang mga magulang nyo. Hindi. Lahat kayo pagbabayarin namin para maramdaman ninyo kung gaano kasakit ang paghihiganti ng mga batang paslit na naulila sa pamilya sa murang edad. Napaatras ako. Sumasakit ang ulo ko. Parang hinahampas sa bawat salita nila. Ang dibdib ko'y parang sinisiksika ng kung anong hindi ko maibuga. Naniwala ako sa iyo, Pina. Naging mabuti ako sa iyo. Pero ito ang igaganti mo sa akin. Ito ang plano mo. At salamat. Dahil sa'yo, medyo dumali ang trabaho ko. Hindi ko nakasalanan kung masyado kang maawain. Anong gusto niyong mangyari? Ubusin kami? Oo, Lahat kayo. Lahat ng may tugong albularyo. Lahat ng may kakayanang pumatay sa tulad daming nilalang. Aalisin namin ang mga kagaya ninyo. Kami ang mamamayagpag at kayo ang talunan. Hindi kami mga halimaw na tulad nyo. Kayo dapat ang mawala rito sa mundo. Hindi naman kami ganito dati. Pero pinilit nyo kaming maging ganito. buhay kapalit ng buhay. Laman kapalit ng luha. Dugo kapalit ng dugo. Tahimik ang paligid. Wala na ang kulog at kidlat. Tila nakikiramay sa katahimikan. Wala akong pinatay. Pero ngayon, baka mapilitan akong lumaban. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung gaano katibay ang paniniwala mo kapag sarili mo nang isusubo mo sa apoy. Nararamdaman kong lumalalim na ang gabi. Humihigpit ang paligid. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung kaya ko pang makaligtas ng buo. Wala akong panangga, wala akong baston, wala akong palaspas. Ang meron lang ako, galit, takot, at buo kong katawan. Sige na, Elias. Tumakbo ka kung gusto mo. Mas masarap kang habulin. O kaya, lumaban ka para makitang
Kaya rin naming patumbahin ang albularyo kahit walang buong sabungan. Kumakabog ang dibdib ko. Naghahanap ng kahit anong makakapitan, makukuha o maipapalo. Wala akong ibang makita sa paligid kundi dalawang taong gustong kitilin ang buhay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang mga pinaplano nyo. Hindi mo kailangang malaman. Ang mahalaga, dito ka mamamatay. Bigla siyang sumugod, matulin, parang hayop. Nakataas ang kutsilyong gawa sa buto. Umiwas ako sa pakanan. Bahagyang dumula sa putik ang mga paa ko. Huwag mong isiping matatakot ako sa kutsilyo nyo. Hindi ko na kailangang isipin. Kita na sa mukha mo. Sinubukan niya ulit undayan ako ng saksak. Tumilapo ng mga putik. Napaatras ako. Sunod-sunod ang atake niya. Isang siko sa sikmura, isang saksak pakaliwa na nailagan ko lang dahil sa pagkadulas ko ulit sa putik. Ang dami niyong sinabi. Pero ni isa sa inyo, alam kong hindi handang mamatay ngayon. Ako? Hindi ako takot mamatay. Matagal na akong patay. Lumapit si Pina. May hawak siyang pako. Kalawangin, matulis, kakaibang liwanag ang dumaan sa mga mata niya. Sige na, Pina. Subukan mo siyang wakasan. Gusto kong marinig siyang sumigaw. Nasa gitna nila ako. Si Gary sa kanan. Si Pina sa kaliwa. Umiikot sila. Parang gutom na hayop. Ako ang nakikita nilang pagkain. Masakit bang traidorin ka ng taong pinagkatiwalaan mo? Ha, Elias? Mas masakit palang maniwala sa demonyo. Tumama ang palad ni Pina sa pisngi ko. Tumilamsik ang laway ko sa gilid ng bibig. At nalasahan ko agad ang dugo dahil sa lakad nun. Wala pa ring armas sa paligid. Wala ni kahoy na pwedeng ihampas. Hindi ako makatakbo dahil madulas. Hindi ako makalaban. Hindi ko alam kung anong mauuna, saksak o palo. Tapusin na natin. Huwag mo nang patagalin. Hindi siya kagaya nila. Mahina ang isang to. Hindi siya mahina. Ginawa lang natin ganun. Itinataas na ni Pina ang pako. Papasok sa tapat ng dibdib ko. Pakiramdam ko tumigil ang oras, tumigil ang mundo. Kung ito na ang katapusan ko, sana ikapanatag ng puso niyong puno ng galit at mabawasan ang hinagpis ninyo. May tumama kay Gary mula sa likod. Isa, dalawa, sunod-sunod. Napaluhod siya. Ang mata niya naghanap ng dahilan, pero nakita ko kung sino ang dumating. Mga walang hiya kayo! Mga salot kayo sa mundong ito! Si Tatay Bert, basang-basa, bit-bit ang baston kong kawayan. Sa bawat palo niya, parang may kasamang dasal. Bawat hampas, parang may galit ng daang taon. Tay! Salamat sa Diyos, dumating ka! Ramdam ko kailangan mo na tulong. Inundayan niya si Gary. Tinamaan sa tagiliran. Napaalulong ito. Tumumba si Pina. Umatras, pero mabilis si Tatay Bert. Parang may lakas ng kabataan. Tinabig ako palayo para hindi matamaan ng mga sunggab. Tumayo ka, Elias. Tumayo ka kung ayaw mo mapunta sa hukay. Si Pina, sumugod. Tinusok niya si Tatay Bert sa balikat. Tumama ang pako, pero hindi siya nagpatinag. Yan lang. Mas masakit pa ang kagat ng mga surot. Sinungkit ni Tatay ang pulso ni Pina. Nabitiwan ang pako. Tumalsik sa damuhan. Ako ang sumugod para pulutin yun agad. Ito ang kailangan ko. Habang abala si Tatay, ako naman ang sumalo sa laban. Hinarap ko si Gary na pilit bumabangon. Pinilit ko ang lakas ko sa isang bigwas ng pako sa braso niya. Lumalaban ka na ngayon, ha?
Kahit wala akong itak, hindi ibig sabihin wala akong paninindigan. Sinubukan niyang saksakin ako, pero nasangga ko ng siko. Tinadyakan ko siya sa sikmura, umatras siya. Pinilipit ko ang braso niya, pero nakawala siya at binigwasan ako sa tagiliran. Elias, lumot ka! Sumunod ako agad. Saktong pagyuko ko, may hinagis na almeres si Tatay Bert. Tumama sa noo ni Pina. Pina! Sa isang iglap, pareho silang bumagsak. Si Gary, duguan ang muka. Si Pina, walang malay. Tapos na ba? Hindi pa. Buhay pa sila. Pero sa ngayon, huminga ka muna anak. Isa kang albularyo. Pero higit sa lahat, isa kang tao. Salamat, Tay. Kung wala ka, baka... Ngayon lang kita ililigtas. Sa susunod, kailangan ikaw na magliligtas sa sarili mo. Ang hangin ay mabigat. Ang ulan, hindi lang basta patak. Parang buhos ng galit mula sa langit. Nakaalalay pa si Tatay Bert sa balikat ko habang tinititigan namin ang walang malay na katawan ni Pina. Pero ramdam kong hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos ang bangungot. Bumangon si Gary. Umubo at sumuka ng dugo. Pilit iniaangat ang katawan gamit ang isang braso. Huwag mong gagalawin ang kapatid ko, Elias. Huwag mo siya! Isang sipa mula kay Tatay Bert ang tumapos sa pag-iyak ng katawan ni Gary. Pag sinabi ko tapos na, tapos na. Halimaw kayo ng kapatid mo. Napatingin ako kay Pina. Ang mukha niya, puro galos. Malayo na sa malaanghel na mukha. O sadyang nakita ko lang talaga ang kademonyohan niya. May bahid pa ng dugo sa labi. Pero ramdam kong buhay pa siya. Hinihintay lang ang tamang oras para umatake. Tay, kailangan ko siyang tapusin. Oo, ngayon din. Pero huwag mong gawin gaya na ginawa nila. Gamitin mo ang alam mo. Gamitin mo kung sino ka. Tumango ako, pero wala akong dalang itak. Wala akong buntot pagi. Wala akong asin. Ang meron lang ako, ang sako ng paninda ni Pina. Binuksan ko ang sako. Lumantad ang sangkaterbang bra. Iba't ibang kulay. Laki, tela. Pero ang mata ko, huminto sa isa. Pula, makapal, matibay ang strap. Ito lang ang meron ako. Hindi siya tinatablan ng bawang dahil nahahawakan niya ang mga ito. Kung gagamit ka ng bra para pumatay, siguraduhin mong hindi ka mabibigo. Lumapit ako kay Pina. Mabagal. Walang halos tunog ang mga yabag. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabalot ang strap ng bra sa palad ko. Nakatingin lang siya. Nakasimangot. Parang tinatawanan ako sa loob ng kanyang isipan. Ganyan ka ba talaga kahangal? Elias? Bra? Kung ito lang ang meron para mamatay ka, 3 beses ko pa itong gagamitin. Tumalon ako, sabay sakal ng bra sa leeg niya. Binalot ko ng mahigpit. Lahat ng galit ko, lahat ng panlilinlang, lahat ng pagkabigo, ipinasok ko sa paghatak. Elias! Elias, hintay! Wala ka nang dapat sabihin. Dapat lang sa'yo matapos. Nagpupumiglas siya. Sinubukan niyang kagatin ang kamay ko. Tinadyakan ang sikmura ko. Pero hinila ko pa lalo ang strap. Sige pa, Elias. Huwag mong hayaang makawala yan. Hindi ako mamamatay ng ganito. Maswerte ka nga't hindi ko sinabayan ng bawang tong bra mo. Dahan-dahang humina ang galaw niya. Nabawasan ang sipa. Ang kamay, kumakapit na lang sa putik. Ang mukha, namumula, nangingitim. Pina, tapos ka na.
Binitawan ko ang bra. Bumagsak siya sa lupa. Katawan ng isang nilalang na wala ng kaluluwa. Naku, Elias, ano klase ka? Bumilib ka na naman sa anak mo. Akala ko dati mahina ka. Akala ko pag dumating ang ganitong gabi, ikaw ang unang mamamatay. Ako rin. Akala ko hindi ko kaya. Pero kinaya ko pa rin sa tulong mo. Hi! Ewan ko ba, boy? Pero yung pamagat pa lang ng kwento natin ngayon, parang kinalabutan na ako agad. Totoo. Tindera ng bawang at bra. Nakisilong sa kubo ng albularyong gwapo. Parang title ng pelikula sa VHS, di ba? Grabe yung VHS. Pero in fairness, may lalim yung kwento ni Elias. Ang ganda ng puso niya. Oo, totoo. Sino mag-aakala na yung bawang at bra na usually wala namang connect sa isa't isa, magiging sandata niya pala laban dun sa aswang. Kaya kung may award para sa pinaka-creative boy na weapon, panalo na si Elias. Wala na. Ang tumatak talaga sa akin, yung eksenang niligtas niya si Pina. Yung pagiging totoo niya bilang albularyo Tama. na gusto lang tumulong. Tapos malalaman mo later on, may ibang plano pala si Pina. Parang love life ko. Ay, talaga. Siningit pa yan.
Akala mo mahal ka, yun pala. May Ay. iba na. Oy. May connect ba? Di ba wala? Wala. Bawal ang hugot dito, Poy, ha? Pero seryoso, ang simple ni Ilyas, no? Ang simple niya. Ang paniniwala niya sa kabutihan ng tao, yun ang weakness niya. Mm-mm. Pero at the same time, yun din ang nagpapalakas sa kanya. Isipin mo, nagtitiwala siya sa isang babaeng tindera ng bra na aswang pala. Ay, nako. Grabe yun. Pero solid ang twist, Pao. Akala natin simple lang yung kwento. Isang Tama. albularyo versus isang aswang. Yes. Pero lumalim. Lumabas na may pinaglalaban pala si Pina. At may madilim na kasaysayan ang mga albularyo. Parang sila rin pala ang kontrabida sa mata ng mga aswang. Ang galing nga no, Poy? Kasi na-realize ko rin na ang kasamaan, hindi lang yan yung pangit o nakakatakot sa panlabas. Minsan, nasa mga taong magalang, tahimik, yung mga ganon, yung mabait. Tapos yung pagiging tuso ni Pina, Mm-mm. ginamit niya yung tiwala ni Ilyas laban sa kanya. Chess match talaga, Poy. Checkmate si Albularyo eh. Yung isa nang, dito ka muna sa kubo ko. Ay, Doon na nagsimula ang lahat. Kung hindi siya nagpakumbaba at tumulong, makaligtas siya. tama. Pero dahil sa desisyon niyang yon, nagbago ang buhay niya. Ang pagiging albularyo pala, hindi lang gamutan. Pakikipaglaban din yan sa mga kasamaan na hindi mo agad nakikita. Sabi nga ni Elias, Poy, ang pinakamahalagang aral niya ay yung pagtanggap ng tulong. Akala niya, kaya niyang mag-isa. Pero minsan, yung lakas mo, 'di ba? Yung lakas mo, nasa kakayahan mong aminin na kailangan mo rin ng iba. And kahit gaano ka pa kagwapo, kalakas bilang albularyo. At eto na nga, Pao. Nasa dulo na tayo ng kwento, pero nag-iwan si Elias ng isang tanong para sa lahat. Oo. Lalo na sa ating dalawa. Tayo na naman. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, gagamitin niyo ba ang bra para patayin ang aswang? Poy, yan talaga yung tanong niya, ha? Yun talaga yung tanong na hindi ko akalain tatanungin ko sa sarili ko ngayon eh. Yung bra. Pero in fairness ha, ang lalim din kung iisipin. Ako, kung magpapakatotoo, kung yun lang ang meron at yun lang ang sandatang makakaligtas sa akin at sa mga mahal ko, go! Gagamitin ko yan. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng bra. Suporta yan di ba? Literal at simboliko. Ay wow, may simboliko ka pang nalalaman. Ako naman siguro, Poy, hindi ko agad maiisip yon. Pero kung yun lang talaga yung option, at buhay naman ang nakataya, baka oo nga. Kasi kung yung bra ay simbolo ng suporta, pwedeng maging sandata yan para tapusin ang pananakot. Lalo na kung yan din ang huling bagay na magpapabagsak sa mga aswang. Symbol of strength. Oh, ayan ha. Ang lalim ng hugot mo, Paola. Kaya kayo ba, listeners? Ano ang sagot ninyo? Kung kayo si Elias, yung bra lang talaga ang meron kayo, gagamitin nyo ba yon para tapusin ang laban? I-comment na ang sagot sa ating comment section dahil gusto naming malaman kung paano kayo lalaban gamit ang simpleng bagay na may di pangkaraniwang lakas. Yun! Hanggang sa susunod nating kwentong pagsasaluhan, ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack. Pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain. Maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio.